Hello mga kaedang. So today, Monday, day off ko. Kaya ako magpe-prepare ng lunch namin. Bali ito, bumili ako ng bangus. Tapos mag-iinihaw kami ng karne ng baboy. And syempre, kailangan ko lang munang linisan yung bangus natin for paksiw ang luto nito mga kaedangs. At syempre, nalpas ko nga dinalusan. Syempre, prepare ako ng tea, ricado na. Syempre, nagtadtad lang ako dyan ng luya, tapos sibuyas. And syempre, tapos ko na ma-prepare yung sibuyas at luya. Ilalagay ko na siya sa may kaserola namin. Tapos, pinagkalo-halo ko na lang din yan. Nilagyan ko na lang din ng konting paminta, tapos yung iba pang mga seasoning, mga ganyan. Siyempre hindi mawawala yung asin, ganyan. Tapos magic sarap kasi yun yung dun mo malalasap ang tunay na sarap. Charing. Syempre, tapos na pinagpatong-patong ko na lang din yung mga bangus dyan. Tapos saka ko na lang din isasalong sa may lutuan. Hindi din mawawala ang ating suka kasi yun yung magpapaasim sa pagmamahal mo sa kanya. Charot. Ito, medyo mahina yung apoy kaya ako hinipan para it keeps burning fire more. Okay, di syempre sasalang ko na siya. Let's wait na lang siyang kumulo mamaya. Tapos saka ko siya babalikan para tignan kung okay na. Tapos yan, first burek na mga kaedang. While waiting na medyo umiga yung tubig nung nilulutong paksi, prepare ko na itong si baboy. Bali ito mga kaedangs ng baboy, lalagyan ko lang siya ng konting toyo, tapos magic sarap din, ganyan. Tapos para magkakulay naman konti kapag iniihaw siya. Tapos mga kaedangs, masarap kasi ang inihaw na karne ng baboy kung meron siyang atay ng baboy din. Kaya kumuha din ako ng pang 1/4 ata ito mga kaedangs. Siyempre mga kaedangs, nung tapos ko siyang hiwain, siyempre final hugas ko na din. And binalikan ko nga itong niluluto kong paksi na bangus. Tapos nilagay ko na din yung sili, tsaka yung talong niya para pandagdag. Tapos tinagdigan ko na lang din ng tubig para maluto ng maayos yung gulay niya. Balik tayo ngayon dito sa may pang-ihaw po. Siyempre maglalagay na ako dyan ng toyo, tapos bechin, magic syrup, tapos konting asin. Nung okay na, di syempre minekos-mekos ko na siya para maghalo na lang. Wait na lang natin para mag-ihaw mamaya. So ito, bumalik ulit ako din sa may paksi na bangus, and then mukhang luto naman na yung gulay niya. Syempre tinimplan ko na rin din yan mga kaedangs. Tapos edi magsisimula na akong mag-ihaw kasi medyo late na din kasi mga kaedangs, and alam kong gutom na yung mga kasama ko dito sa bahay. Syempre ako din gutom na din. Nung okay na ang aking ihawan mga kaedang, syempre nilagay ko na yung mga karne ng baboy para magsimula na siyang maihaw. Ang kaso mga kaedang, medyo mataas ata itong nalagay kong pagpatungan. Kaya ang ginawa ko, binaba ko lang din yan mga kaedang. Pagkababa kong ganyan mga kaedang, so ito na ang ating update sa ating inihaw na karne ng baboy. O yan, di mas mabilis konti na maihaw mga kaedang, so medyo mas mababa siya. Eto mga kaedang, sabang nasa kalagitnaan nga ng pag-iihaw, syempre na medyo nakukuha yung taba-taba ng baboy, kaya medyo lumakas na yung apoy niya. O, tignan yung mga kaedang, parang nagkakaroon ng bonfire. So after na maihaw mga kaedang, syempre hihiwain na yan para makakain na din kami in Hawaii. Kala ito mga kaedang, sinimulan ng hiwain ng aking pamangkin kaso medyo mabagal siya maghiwa, kaya ang ginawa kaya ayun, tinuloy natin ni tatay para mas mabilis matapos yung paghihiwa. Tapos hindi naman yung isang pamangkin ko na mumulot-mulot. Gutom na daw kasi si Bonsen. O, nasasarapan siya. Mas gusto niya yung mga ganyan kaedang kaysa yung may ricado na mas gusto niya yung namumulot-mulot lang dyan. Pero yan mga kaedang, hindi na yan kakain mamaya ng kanin. Apo? Mga kaedang, tignan niyo naman, enjoy siya. May pa beautiful eyes pa siyang nalalaman. Siyempre, tapos na nilang hiwain, narikaduhan na din, kaya naglagay na lang din ako ng dahon ng saging para makakain din kami mga kaedang. So, andyan na din yung ibang pamangkin ko. And yun, mga kaedang, that's all for today. Bye-bye. Love you. Mwah!